Yung sunod na verse 16, you have not chosen me, but I have chosen you. May ganyan mga verse. Pero babalik ka sa John 4:2. Kung tunay kang anak ng Diyos, may ugnayan ka sa Diyos, hindi pa pwedeng hindi ka susunod sa Diyos. Kasi isang katunayan na nagmamahal ka sa Diyos, sumusunod ka sa Kanya. Hindi na. Kaya ano yung sinasabi? Pag naligtas ka sa biyaya, hindi mo kailangan sumunod sa kautusan. Hello? Baka ang ibig mong sabihin, hindi mo kailangan sumunod sa kautusan para maligtas. Totoo yun. Pero ngayong ligtas ka na, walang dahilan para hindi ka sumunod. Bakit? Kasi yun yung katunayan na may ugnayan tayo sa Kanya. Kung totoong mahal natin siya. Buhay niyo? Kaya yung license na nagiging lisensya ang biyaya para makagawa ka ng kasalanan kasi hindi mo kailangan sumunod, hindi ko alam kung saan pinulot yun. Kasi ang alam ko, wala sa Biblia. Yung by grace through faith, ikwa-qualify mo. Totoo yun. Ang kaligtasan is entirely sa Diyos. Hindi sa gawa. Na sumunod ka o hindi pinag-uusapan yun. Kung ikaw ay iniligtas ng Diyos, maliligtas ka, at ang magiging resulta ng iyong kaligtasan ay yung iyong ugnayan sa Diyos. Hello? So, dalawang kaaway. Legalismo, nakapokus sa kautusan. License, nakapokus sa biyaya. Kaya nagagamit sa maling kahulugan yung salitang biyaya. Hindi sa pamamagitan ng gawa. Totoo yun. Ang linaw sa Ephesians 2:8 eh. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works. Totoo yun. Hindi mo kailangan sumunod sa kautusan para maligtas. Pero mga kapatid, hindi sinasabi ng Biblia na pagkatapos mong maligtas ay hindi mo kailangan sumunod. Kasi isa sa magiging dahilan ng kaparusahan ng maraming tao na ibubulid sa impyerno ay ang kanilang hindi pagsunod. Hello? The good works. Nakita niyo yung connection sa Matthew 5:16? Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify. Nakakabit yung first point natin, we need to be faithful in doing all things for the glory of God. And how can we give glory to God? By being fruitful in doing good works. Inanalyze ko yung salitang good works. Kasi magpakabait ka, maliligtas ka, hindi. Violation ng Ephesians 2:8 yun. Mabait, hindi siya maliligtas. Alam nyo, kung talagang mabait yung tao at kakahabagan siya ng Diyos, hindi siya ililigtas ng Diyos dahil mabait siya. Kasi kahit anong bait natin, mga kapatid, makasalanan pa rin tayo. Niniwala kayo ron? Walang taong ipinanganak na walang kasalanan. Kung meron tayong kailangan galing sa Diyos, biyaya at kahabagan. Bakit? Kasi makasalanan tayo lahat. Kaya hindi ka pwede magturo, ikaw makasalanan ka. Hello? Nakabuelta sa iyo yung tatlong daliri mo. Eh. Kung makasalanan siya, baka mas lalo ka. Tama? Kaya kailangan natin ng biyaya. At mga kapatid, kung natikman natin ang biyaya, yung tunay na biyaya na natikman natin na magpapakita sa atin ng tamang pag-uugali na magre-resulta sa good works. At sasabihin ko sa inyo ang dahilan kung bakit inaasahan ng Diyos na kung tayo ay magiging mayaman, sabi ni Pablo, magpakayaman tayo sa paggawa ng kabutihan. Hello?
Alam niyo, maraming Kristiyano, hindi maganda ang buhay kasi hindi maganda ang kanyang pagsunod sa Panginoon. Dito nagkukulang on the area of good works. Diyan, 15:18, paano naluluwalhati ang Diyos? Naluluwalhati ang Diyos sa ating pagiging mabunga. (15:18) 15:8, sorry. Ayun na naman. Hindi ko na bago. John 15:8. Napaparangalan ng aking Ama, kung kayo'y pakiguhitan yung salitang masagana. Minsan kaya hindi masagana ang ating taon kasi kulang tayo sa bunga. Tama? Kasi ito, aminin natin. Pag mabait ka, hindi naman nangangahulugan pag mabait ka, wala ka ng kaaway. Hindi totoo yun. Kasi minsan inaaway ka kasi inggit sa'yo. Tama? Pero kadalasan, pagka mabuti at mabait ka, ang ganti sa'yo ng kapwa mo, kabutihan. Hello? Kayo masungit ka, swapang ka, tapos umaasa ka, magiging mabait sa'yo tao. Hello? Sa mula pulot yung ganong kaisipan. Whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Kung ano yung tinanim mo, siya mo aanihin. Kung nagtanim ka ng mabuti, aani ka ng... Oh. Kaya napakahalaga ng good works. Kasi kumbaga sa pagtatanim, yan yung itinatanim mo na nagbubunga. May nagregalo sa amin ng halaman ngayon. May bunga na. So doble yung kasiyahan ko. Bakit? Meron kaming bagong halaman. At the same time, may aanihin na ako. May nagpapadinig ka, may kapatid ba to? Saka nakakita ng aanihin ko na lang. Siguro may naitanim ako doon sa nagbigay. Kaya umani ako ng kabutihan. Now, take note. Paunang pananalita pa lang ito. Naluluwalhati natin ng Diyos kung tayo ay namumunga ng sagana. At kung gusto mong mamunga, magtatrabaho ka. Tama? Hindi ka naman po pwedeng mamunga lang ng automatic. Charan! Ayan, meron ng bunga. Walang ganun. Alam ng mga nagtatanim yan na kailangan mong paghirapan. Minsan kung wala ka lupang mapagtatamnan, mag-iipon ka sa paso. Kasi yung niregalo sa amin na halaman, nakapaso. Kung gusto raw namin palaguin, pwede namin i-transfer sa amin. Pero hindi, okay na yun. Para pwede namin ilipat-lipat kung saan space. What is good works? Mahalaga ba siya? I-dispel natin, i-erase natin yung paniniwala. Hindi kailangan! Sino may sabi sa'yo? Doon makikilala ang tunay na Kristiyano. Ito, tanong, sa sarili lang natin, tanong. Kung merong sasabing mabuti sa akin, ano yun? Huwag mo isipin yung asawa mo, kapatid mo. Ang isipin mo, sarili mo. Kung merong masasabing mabuti sa akin, ano yun? O lahat na ng masasamang ugali sa atin. Kanina, kuripot, maramot. Evil eye. Kaya tayo pinagsisisi ng Diyos sa ating mga kasalanan para mabawasan yung ating kasamaan. Hanggang ngayon, andun pa rin tayo sa ganung ugali. Ina-expect natin, pagpapalain tayo ng Diyos.
Unang tanong, anak ka ba talaga ng Diyos? Kasi sino yung mamumunga ng mabuti? Sino? Yung may espiritu ng Diyos sa kanyang buhay. In fact, siya ang magiging dahilan kung bakit tayo makakapamuhay ng may katwiran. Dahil sa banal na espiritong nananahan sa atin. Kaya nagsimula ang paggawa ng mabuti nung tayo maligtas. Nung tayo unang makakilala. Nung tayo unang pinanahanan ng banal na espiritu. Yun yung naging binhi kung bakit tayo namunga. Kaso kung wala yung ganong binhi, ano meron sa'yo? So, sinuri ko yung salitang good works. Yung salitang good works are two words, obviously. Two words. Good and works. Bakit po kailangan i-define to? Para magkaroon tayo ng idea, hindi automatic ang good works. Hindi porket tayo ay naligtas, we will produce good works. Hindi. Kaya tayo kinukommand. Let your light so shine before men, that they may see your good works. Kinukol yung attention natin para maging conscious tayo na dapat mamuhay tayo sa good works. Yung salitang good is the word kalos in Greek. Very obvious, the word suggests something beautiful. Maganda. Kaya yung tinatawag ng maganda ugali. Beautiful, literally or morally. That which is valuable and virtuous. Hello? Hindi porkit maganda, gusto na. Pero kung maintindihan natin yung kahulugan, bakit tayo pinagagawa ng mabuting gawa? Kasi bukod sa yun yung kalooban ng Diyos, pinagagawa tayo ng mabuting gawa kasi yun yung makakapagpaganda sa buhay. Beautiful. Good works. Ano naman yung works? The Greek word for works is the word ergon. Kung saan ako yung salitang energy. Works is toil. It is an effort or an occupation. So, hindi automatic. Good works, pinagtatrabahuan. Hindi mo pinagtatrabahuan para maligtas. Hindi. Pero nung ikaw ay maligtas, yan yung nais ng Panginoon na pagtrabahuhan natin kasi yan yung magkakaroon ng epekto sa buhay natin. Yun. Pag-aral ka maigi, pinahirapan mo anak mo kasi pinagsusunghay mo siya na parang kalabaw. Kumayod ka, maghapon. Hindi. Tinuturuan natin sila ng value of work. Why? Kasi yun yung magdudulot ng success balang araw. Tama. Kaya dyan lang mga inchik sa atin. Maliliit pa yung mga bata, tinuturuan na sa negosyo. Imbis na kumuha ng ibang trabahador yung mga magulang, yung mga anak ang nakasalang sa tindahan. Doon sila unang natuto ng math. Kawawa naman, inaalila. Hello! Kung ganun yung pananaw natin, mali ang pananaw natin. Kaya yung hindi pinagtatrabaho ang anak sa bahay, ano yung pinalalaki mong tamad? Hindi, kasi hindi naman sila katulong eh. Hello! Kinakatulong mo kasi pinagtatrabaho mo? Hello! Hindi kaya yun yung unang dapat matutunan ng bata, yung kahalagahan ng trabaho.
Kasi pag pinaghirapan mo, sisinupin mo. Hello? Yan yung hindi masyadong na-emphasize sa good works. Kaya binabaliwala, ang daming Kristiyano kuno. Walang makitang good sa kanila. Bakit? Kasi hindi mahalaga. Sino may sabi sa inyo? Valuable. Sa definition pa lang. Kalos. Toil as an effort or occupation? Occupation. Ano pumapasok sa isip niyo pag narinig niyo yung salitang occupation? Trabaho, di ba? Trabaho. Pero alam niyo ba yung occupation? It came from the word to be occupied. So hindi mo ka na magkatrabaho para magkaroon ng occupation. Kung tunay na Kristiyano ka, you will be occupied in doing good. That will make you productive. Gusto mo masenso, ni wala kang ginagawang effort. That's the word, effort. Ergon. Kaya ang tanong ko kanina, kung maiisip ka, ano maiisip ng tao tungkol sa'yo? Anong mabuti meron? Kung wala kang maiisip, wala, sama ng ugali ko, walang may gusto sa akin. Totoo yun. Kaya you will not stand before kings. Proverbs 22:29. Kung matino ang isang tao, he will stand before kings. Tapos, chapter 23, verse 1, he is now sitting before the king. May napatunayan ba siya? I think so. Kasi ba't siya maanyayahang maupo para pakainin ng hari? May effort kaya siyang ginawa? Sabihin niyo sa akin. Ano meron? Ano meron yung tao na magiging sikat, maging sa hari? Tama? Mainit ba? Good works. So, dinami-dami ng mga verses na gusto kong i-share. Pinag-pray ko sa Lord, Lord, pwede kong talakayan yung iba sa ibang pagkakataon. Pero matalaki ko sana yung pinakamahalagang punto na dapat namin maintindihan. Kasi, alam niyo, sa totoo lang, bihira tayo makapakinig ng mensahe na tinutulak tayong suriin ang ating mabuting gawa. Kasi minsan ayaw natin pag-usapan yun. Kasi minsan pag pinag-usapan natin yung kabutihan natin, it goes against dun sa paniniwala ng Pinoy na hindi ka nagbubuhat ng sarili mong bangko. Pero hindi yun yung layunin ng pangangaral ngayong umaga. Hindi natin binubuhat ang sarili nating bangko. Ang pinag-uusapan natin dito, meron ka bang bangkong inuupuan? Tukuhan nyo? Meron man lang bang kabutihan na makikita sa buhay ko? Kasi yun yung nagiging silbi natin sa lipunan. Hello? Kung di nyo napapansin, gusto kong banggitin sa inyo na karamihan sa preaching na naririnig natin sa pulpitong ito ay yung Kristyanismong relevant. Kasi pwedeng Kristiyano ang isang tao pero hindi siya relevant sa lipunan. Wala siyang silbi. Yun yung silbi ng isang tunay na Kristiyano. Tayo yung asin at ilaw ng sanglibutan. Kaya may Matthew 5:16 let your light so shine. Pagbubuhat ng bangko, hindi! Pagiging relevant yun. Na tayo, may silbi tayo sa kapwa natin. Yun lang makapagpahayag tayo, makapag-share tayo ng ebanghelyo. Naging relevant ka na eh. Bakit? Kasi kung ano meron tayo, gusto nating ibahagi sa kapwa natin. Amen ba? Ito na.
By the way, Matthew 5:16, napag-usapan natin yun, let your light so shine. So, bakit nabanggit yung light? The Greek word pade, it means to shine. Pag ang ilaw nagliwanag, ano kanya binigay? Ilaw. Kailan kailangan ng ilaw? Pag madilim. Alam mo ba, ang kadiliman is the absence of everything. It is the absence of light. Kapag dumating ang light, binago niya yung kabuuan. Nakita mo yung mga dapat mo makita. Tama? Kaya pag may hinahanap ka at madilim, ano kailangan mo? Relevant ba si ilaw? Yes. Kaya, sira ang ulo nung may ilaw, may flashlight, na may pina-flashlight sa isang lugar. Ano hinahanap mo dyan? Nalaglag ko kasi pera ko dun eh. Kailan nagiging relevant yung ilaw? Pag may hinahanap ka at gusto mo makita. Tama? So, light, shine, ito pa, fire. Saan relevant ang fire? Pag maginaw? Bukod sa ilaw, nabanggit na natin kanina yun. Ano pa? Pagluluto. Di ba? Nung hindi pa uso yung mga induction stove, kahoy. Kaya napakalaga ng panggatong. So siguraduhin natin Kristiyano tayo para hindi tayo panggatong. Kasama tayo sa dinadagdag sa ulam, pampasarap. Speaking of relevance, ano na ibibigay ng buhay natin na nakapagbibigay luwalhati sa Diyos natin? Hello? Nakakatulong ba ako? Kakapwa ko? Mga tanong na gano'n. Pinag-uusapan yun. Ngayon, uso na, pag may ikakasal, uso na nag-uusap-usap yung mga ninong at ninang. Bakit? Kasi ayaw nila yung regalo nila, doble-doble. Ako, ina-encourage ko yung mga ninong at ninang na gawin yun. Bakit? Kasi gusto natin maging blessing doon sa ikakasal. Pero hindi yan sila bibili. Tama? Ano ba gusto kong sabihin? Let your light so shine. Ang ganda nitong shine. The word shine is the Greek word lampo. Oh, alam niyo na kung saan kinuha yung lamp. Let your light so shine. It means beam. Ano ba sa Tagalog yung beam? Alam ko sa headlight yung beam eh. High beam, low beam. Di ba na? Parola. Para wag mabangga yung mga barko na dumadaan dun sa baybayin. So, beam, radiate, brilliancy, or simply to give light. Sa maraming paraan, ang buhay Kristiyano ay ipamumuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos at ipamumuhay natin sa kabutihan, kapatid, magiging pagpapala ang buhay natin. Hello? Kaya hindi natin kailangan gumawa ng programa para may magawa para sa Panginoon. Maging masunurin ka lang sa Panginoon. Maging masunurin ka lang sa naririnig mong inuutos sa iyo ng Diyos. Sundin mo yung inuutos ng Diyos sa kanyang salita. Sundin mo yung inuutos ng Diyos sa iyong budhi.
Pag sinunod mo yun, makakatulong ka at magiging pagpapala ka. Hindi lang sa iba, kundi maging sa sarili mo. Tama ba? So, ito na. Idinidikit ko, kung naalala nyo, when I defined ministry, dinefine ko yung ministry in 3 ways. Ngayong umaga, gagamitin ko yung definition na yun para idikit sa good works. Ano yung tatlong yun? Naalala nyo? Ha? Ministry is the work of God in our life. Pag na-involve ka sa ministry, na-involve ka sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Kung anong ginagawa mo, yun yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Nagpapagamit ka lang. Ikalawa, ministry is according to the Word of God. Pag sinunog mo ang Word of God, nakapag-minister ka na. Sundin lang natin. Kaya tayo minsan hindi nakakapag-ministry kasi hindi tayo sumusunod. Ang lino ng sinasabing salita ng Diyos, ayaw mo pang gawin. Anong tawag sa'yo? Obedient o disobedient? Oh, alam mo na. Kaya doon makikilala ang tunay na Kristiyano sa kanyang obedience. Yun yung sinasabing salita ng Diyos. Ano yung ikatlo? The work of God, the Word of God. Pag sinunod mo ang salita ng Diyos, nasunod mo ang kalooban ng Diyos. The will of God. Idikit natin sa good works. Alam nyo ba, to begin with, that good works is the result of God's work in our life? Hello? Oh, ito, madalas ginagamit ng mga licentious. By grace through faith tayo. Punta tayo, Ephesians chapter 2. Ginagamit nyo na rin lang, pag-aralan natin. Ano ba sinabi? Kasi hindi mo kukunin ng isang talata, tapos hahanguin mo siya, iiwanan mo yung ibang talata. Hindi, maging fair ka. Pag kinuha mo yung isang talata at hinango mo sa isang kapulungan, i-consider mo yung mga nauna at yung mga sumunod. Tama? O, tingnan nyo. Ephesians 2:8 and 9. Yung sinasabing, hindi kailangan sumunod. Yung ba ang sinasabi na pagka ikaw naligtas, hindi mo kailangan sumunod? Ang linaw, pastor. Sige, tingnan natin. Ephesians 2:8. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. Hindi tayo naligtas sa ating sarili lang, kundi ito'y sa pamamagitan ng biyaya, nakasama ang pananampalataya. Kaya magkadikit yung grace and faith. Kung saan naroon yung faith, nandoon yung grace. Bakit? Kasi yung sinasabi dyan na faith, yan yung binigay ng Diyos. Yung iba kasi, ang kanilang interpretation dito, yung ibinigay ng Diyos, kaligtasan. Totoo yun, we are saved by grace through faith. Pero yung sinasabing ibinigay ng Diyos dyan ay yung pananampalataya. Kaya napakahalaga ng salitang grace. Bakit? Kasi ang ibig sabihin ng grace, ipinagkaloob na walang bayad. Kaya ipagdikit niyo yung grace at saka faith, may idea ka na kung bakit ang sabi, it is not of yourselves. Hindi sa atin. Yung pananampalatayang umiral sa atin ay hindi galing sa atin. Galing kanino? Sa Diyos. Bakit ko nasabi? Ang linaw it is the gift of God. Tama ba? Not of works. Ayan. Yan yung, hindi mo kailangan sumunod para maligtas. Totoo yun. Hindi mo kailangan sumunod para maligtas. Pero kung ikaw ay ligtas na, hindi pwedeng hindi ka sumunod. May pagkakaiba ba yun? Ang laki.
Kaya yung iba, ngayong sinasabi lang ligtas na sila, hanggang ngayon hindi sumusunod, ligtas kaya siya? Mapakalagang tanong yun. Kaya walang good works. Bakit? Kasi God is not at work. What?